Grabe, kawawa naman si tita. Sunugan pa. Ay, patay. May project pa ako sa AP. Wait lang. Sunog, tapos history. Dali, may naalala ko eh. Yung French Revolution, yung Bastille, yun! Ang French Revolution ay sumiklab dahil sa mga mahihinang pinuno ng France, sina Marie Antoinette at Louis XVI. Dahil maluho sila sa kanilang pamumuhay, nagalit ang mga French at nagsimula ng isang revolusyon upang mapabagsak ang monarkiya. Unang pangyayari ay ang pagtatag ng National Assembly. Ang Estates Generals ay tinatawag ni Louis XVI para lutasin ang krisis ng France. Nagkagulo ang mga delegado ng First Estate, Second Estate at Third Estate. Dahil pinaalis ng mga delegado ng Third Estate sa Estate Generals, tinatag nila ang National Assembly at ipinangako ng mga delegado na hindi sila susuko hanggang hindi magbabago ang monarkiya. Ang pangalawang pangyayari ay ang pagbagsak ng Bastille. Ang pagbagsak ng Bastille ay naganap nung sinalakay ng mga mamamayan ng Paris ang Bastille dahil sa takot na baka patayin sila ng hukbo ng France. Bumagsak ang Bastille at ito ay naging inspirasyon sa mga tao na maaari nilang pabagsakin ang monarkiya kung magtutulungan sila. Ang pangatlong pangyayari ay ang October Days. Nagmarcha ang mga babae ng Paris patungo sa palasyo ng Versailles, kung saan nakatira si Louis XVI at si Marie Antoinette dahil sa mahal na presyo ng tinapay. Ang pang-apat na pangyayari ay ang pagtakas ng royal family sa Versailles. Sinubukan ng Louis XVI at Marie Antoinette na tumakas ng Paris, pero nahuli sila sa Versailles at pinabalik sa Paris para dumaan sa paglilitis. Ang panglimang pangyayari ay ang pagpatay kay Louis XVI. Pinatay si Louis XVI at ang kanyang asawa gamit ang guillotine. Ang anim na pangyayari ay ang Reign of Terror. Dahil walang leader ang France, nagkaroon ng agawan para sa trono sa pagitan ng dalawang grupo, ang conservatives at ang radicals. Pinagpapatay ng mga radicals ang mga conservatives. Ang pampitong pangyayari ay ang pagpatay kay Maximilien Robespierre. Pinatay si Maximilien Robespierre, ang lider ng mga radicals o ng mga Jacobins. Dahil sa pag-aaway sa pagitan ng dalawang grupo at sa pagiging masyadong malupit na radicals, pinatay si Maximilien Robespierre at ang kanyang mga kasabwat. Dahil dito, natapos ang Reign of Terror ng radicals. Ang ikawalong pangyayari, Napoleon bilang leader ng France. Si Napoleon ay naging leader ng France pagkatapos ng Reign of Terror. Tinawag niyang Republic ang gobyerno niya, ngunit ito ay naging isang diktador. Grabe, ang lala! Pinugutan ng ulo yung hari, tas yung reyna niya. Grabe yun ah! Kaya pala si François Hollande yung pangulo, kaya pala wala silang hari. Demokrasya na sila ngayon. Tapos nagkakaisa na yung France ngayon. Galing nung epekto nun ah. Teka, may isa pa eh, bago yung sa French Revolution. Andali, yung sa American Revolution, yung isa pang dahilan kung bakit nangyari yung French Revolution. Parang, naging inspirasyon yun, diba? Ang American Revolution ay nagsimula dahil sa mataas na buwis. Ang Stamp Act ay isang batas na naglagay ng buwis para sa mga dokumento. Pinapasya rin ang Currency Act kung saan pinagbawalan na gumamit ng papel na pera ang mga kolonya ng Britain. Isa pang dahilan ng revolution ay dahil sa common sense na sinulat ni Thomas Paine. Dahil sa malupit na pamumuno ng Britain at sa pagsulat ni Thomas Paine, sumiklab ang American Revolution. Ang unang pangyayari ay ang Boston Massacre. Ang Boston Massacre ay nangyari pagkatapos magprotesta ang mga tao laban sa buwis na pinatupad ng Britain. Ngunit nagkagulo ang mga tao at nagkaroon ng sigalot sa pagitan ng isang grupo ng mga sundalo at mga nagproprotesta. Dahil dito, binaril ng mga sundalo ang mga nagproprotesta.
5 tao ang namatay. Ang pangalawang pangyayari ay ang Tea Act. Para masuportahan ang East India Company, pinabili ng mga British ang mga Amerikano ng tea nila at ginawa itong isang uri ng buwis. Ang pangatlong pangyayari ay ang Boston Tea Party. Nagalit ang mga Amerikano sa Tea Act dahil dito nagpag-block sila bilang mga Mohawk Indian at tinapan ang siya sa Boston Harbor. Ang pang-apat na pangyayari ay ang Intolerable Acts. Ito ay isang batas kung saan pinagpasya ng Britain na tanggalan ang Massachusetts ng karapatan nila para pamunuan ang sarili nila. Naggalit ang mga Amerikano at nag-boycott ng mga produktong British. Ang panglimang pangyayari ay ang Continental Congress. Nagkita-kita ang mga delegado ng bawat kolonya para makipag-usap tungkol sa Intolerable Act. Bumuo sila ng isang hukbo kung saan si George Washington ang naging punong komando. Ang pang-anim na pangyayari ay ang pagtulong ng France at Espanya sa Amerika. Dahil mayroong sama ng loob ng France at Espanya sa Britain, sinulungan nila ang Continental Army sa pagitan ng pagbibigay ng mga armas. Ang ikapitong pangyayari ay ang labanan sa pagitan ng Amerika at Britain. Nito naganap ang gyera sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa pagtulong ng Espanya at France at kakulangan ng Britain sa armas at pagkain para sa mga sundalo, nanalo ang mga Amerikano. Ang ikawalong pangyayari, ang Treaty of Paris. Pinirmahan ang Treaty of Paris kung saan nakasaad na isang malayong bansa na ang Amerika. Kaya pala naging kolonya tayo ng Amerika kasi may karapatan na siyang magkaroon ng kolonya dahil malaya na siya. Astig nun na, pati ba naman tayo na apektuhan nun? Ay hala, late na pala. Kailangan ko nang bumalik. Wait lang. Salamat na lang, naisip ko yun. Sige, thank you tita. Ay, joke lang. Sorry, nasunugan ka.